Sige, mag-pray tayo. Panginoon, maraming salamat po. Kahit po sa kalagitnaan ng mga Panginoon, salamat po sa lahat ng ng mga nangyayari, kahit po sa kabila na magulo, pero meron po kaming pagtitiwala sa inyo, Panginoon. And we worship you, Lord. We thank you for this time na we gather because we want to know more you, Panginoon. Salamat po at sa maghahayag. Ikaw po yung humarap sa kanya, Panginoon. Ito po yung aking dalangin sa ngalan ni Jesus. Amen. Amen. Magandang gabi, hapon. Gandang gabi na sa ating lahat. Ngayon, so ipagpapatuloy po natin yung ating pong pinag-aralan ng nakaraan. At doon po tayo huminto no, sa verse 26. Ngunit ulitin po natin yung verse 25. Sabi po dito, sumagot, ayan na, si Chef. Baka nakupuan siya. Ayan. Sumagot si Martha. Alam ko kung siya'y mabubuhay muli sa huling araw. Sinabi sa kanya ni Jesus, ako ang muling pagkabuhay at ang buhay. Ang sino mang sumasampalataya sa akin kahit mamatay ay muling mabubuhay. So, doon po sa ating mga pag-aaral, pag sinabi nga po na ang, diba, yung ako ang, ibig sabihin wala nang ibang daan o wala nang ibang paraan. At sinabi ng Panginoong Jesus dito, yung dalawang word na napakahalaga sa mga nagtitiwala sa Kanya. Yung buhay at muling pagkabuhay. So pangako ng Diyos yun sa bawat isa na nagtitiwala sa Kanya na anuman yung saan man tayo mag-end ng buhay natin, ano po yung sitwasyon ng kamatayan na mangyayari po sa atin. Alam natin na marami pong faithful followers ng Panginoong Jesus na namatay din sila, di ba? Namatay sila Abraham, sila David, sila Paul, itong sumulat po ng libro ng Juan, si John the Beloved, at lahat ng mga disipulo at yung mga sumunod na disipulo. At marami pa pong martyr na sumunod na namatay po sila sa paglilingkod sa Panginoon. Ngunit dala-dala po nila yung pangako ng Panginoong Jesus na kagaya ng pinangako niya dito. At sinabi niya kay Martha na ako yung buhay at ako ang muling pagkabuhay. So yun po yung pinaka-hope po natin. Kasi kung ang Panginoong Jesus ay tatanggapin lang natin siya, pero wala naman tayong hope after ng ating kamatayan, di para-pareho lang din tayo sa iba. Sabi nga ni Pablo, kung ganun lang din ang mangyayari sa atin, useless ang ating pagpapagal. Diba? Useless ang ating pananampalataya sa Panginoon kasi pareho lang din ng iba. Wala pong ibang pag-asa, no? Isa lang. So, lagi po nating tatandaan na ang Panginoong Jesus ay nangako ng buhay. Buhay. So, ano pong klaseng buhay yung pinangako ng Panginoong Jesus? Walang hanggan. Oo. Buhay na walang hanggan, buhay na ganap. Pag sinabi po natin ganap, walang hanggan, wala nang pagluha, wala nang sakit, wala nang digmaan doon, wala nang corona doon sa presensya ng Panginoon. Buhay na ganap, buhay na excellent. Wala ka ng pangangailangan, hindi mo na kailangan magtrabaho dahil magugutom ka. Nang sa presensya ng Panginoon, ang lahat ay napagtagumpayan na. At higit sa lahat, sabi nga ng mga sulat ni Pablo, higit sa lahat, ang pinaka napagtagumpayan ng Panginoong Jesus ay ang kamatayan. No? Yung kamatayan na bawat isa sa atin ay mayroon. Yung spiritual na kamatayan, ano yun? Yun yung separation from God. Yung spiritual na kamatayan ay separation from God. Bakit? Kasi may mga kasalanan tayo. Pero dahil sa Panginoong Jesus, lahat ng nagtitiwala ay may buhay at may buhay. May buhay at May muling makabuhay. Kabuhay. Ano yun? Muling magkabuhay. Muling makabuhay. Yan. So, 26 sabi dito, ang sino mang nabubuhay at sumasampalataya sa akin ay hindi mamamatay kailanman. So, promise yon ng Panginoon, no? Na hindi po mamamatay kailanman ang sino man na magtitiwala sa Kanya o, sabi niya, nabubuhay at nagtitiwala sa Kanya. So lahat ng mga nagtitiwala sa Panginoong Jesus,
supposed to be, kiniklaim mo yung buhay. Yung buhay na sinasabi ng Panginoong Jesus, yung buhay na walang hanggan, yung buhay na ganap. Mayroon ka nun. Kung minsan dito sa mundo natin, hindi po natin nararamdaman kasi ang dami nating problema, marami tayong kinatatakutan, marami tayong pangamba, di ba? Minsan hindi po natin alam yung pwede nating piliin, di ba? Minsan sabi natin nung may corona, yung mga naka-experience ng war na dito sa Israel, mas maganda pa yung war kasi pwede kang magtago. Ngayon na may war, sabi ng mga iba, mas mabuti pa yung corona kasi okay lang, di ba, sa loob ng bahay. So, lahat ng mga bagay na ganun, negative, meron talagang impact na hindi maganda. Tingnan nyo po sa araw na to, di ba? Yung mga Thai na dalawa, namatay po sila ng nagtatrabaho lang din sila, di ba? Matagal na sila sigurong panahon na hindi nakakauwi sa kanilang sa Thailand, tapos namatay po sila, no? So tingnan po natin yung mga pangyayari, basta matatapos na lang yung buhay ng isang tao. Ang pinakamahalaga sa atin na nandito, kung ikaw talaga at ako ay tumanggap sa Panginoong Jesus, namumuhay tayo doon sa pangako ng Panginoong Jesus. Pinangahawakan natin yun, no? So, importante pag namumuhay ka, ibig sabihin, dala-dala mo yung promise ng God. Diba? Pag sinasabi mo, nabubuhay ako dahil sa ores, dahil kumakain ako ng bigas, ibig sabihin, yun yung buhay mo. So, pag sinasabi mo, namumuhay ka dahil sa Panginoong Jesus, kasama mo siya lagi. Mula umaga hanggang gabi, kahit natutulog ka, kasama mo ang Panginoong Jesus, no? At hindi po siya nagpapabaya at hindi mo rin siya hindi po natin kinakalimutan ng kanyang pangako. Sabi dito sa 27, sumagot siya, "Opo Panginoon, naniniwala po akong kayo ang Kristo, ang anak ng Diyos na inaasahang darating sa sanlibutan." So, mula sa time na tinanggap natin ang Panginoong Jesus, mula sa panahon ni Martha, ang Panginoong Jesus ay buhay at muling pagkabuhay na. Even bago pa mamatay ang Panginoong Jesus, sinasabi na niya, ako. Pag sinabi niyang ako ang buhay at muling pagkabuhay, bago pa i-create ang mundo, siya na yung buhay at muling pagkabuhay. So yung sagot ni Martha ay hindi tama. No? So sa atin, alam natin na mabubuhay tayong muli, pero ngayon pa lamang, pinanghahawakan na natin yung promise ng God. Hindi po natin sasabihin na kayo po yung babalik sa huling mga araw, di ba? Alam natin na babalik ang Panginoong Jesus sa huling mga araw, pero ngayon, may assurance ka na mayroon ka nun kung talagang sinuko mo yung buhay mo sa Panginoong Jesus. May assurance ka na may buhay na walang hanggan ka. No? Ngayon pa lang. No? Hindi mo po pwedeng sabihin, ang isang Kristiyano na totoong tumanggap sa Panginoon at nananampalataya sa Kanya, hindi niya pwedeng sasabihin na magkakaalaman na lang pagka tayo'y namatay, di ba? Tinuruan tayo ng Panginoong Jesus, sinabi ng Biblia kung paano mo malalaman na ikaw ay pupunta sa langit. Ngayon pa lang, mayroon po tayong kaalaman at assurance na mapupunta tayo sa langit dahil yun ang sinabi sa Biblia. Diba? Yun ang sinabi ng Panginoong Jesus. Sabi dito, 28, pagkasabi nito, umuwi si Martha. Tinawag niya si Maria at binulungan. Naririto na ang guro at pinapatawag ka. So, sino si Maria? Kapatid ni Martha, na kapatid ni Lazarus, no? So, tinawag niya, hindi niya inalintana yung sinabi ng Panginoong Jesus na napakahalagang bagay na ako ang buhay at muling pagkabuhay. Basta sinabi niya sa Panginoong Jesus, alam ko po na kayo ang Panginoon na darating sa mga huling araw, at umalis na siya, no? At pinuntahan niya si Maria. Sabi dito, 29, at pagkarinig nito ay nagmadaling tumayo si Maria upang salubungin si Jesus. Wala pa si Jesus sa nayon, naroon pa lamang siya sa lugar kung saan siya sinalubong ni Martha. Nang makitang si Maria ay nagmamadaling tumayo at lumabas, sinundan siya ng mga Hudyong nakikiramay sa kanila. Akala nila ay pupunta siya sa libingan upang umiyak. 32, pagdating ni Martha sa kinaroroonan ni Jesus, nagpatira pa siya sa paanan nito at nagsabi, Panginoon, kung narito po lamang kayo, hindi sana namatay ang aking kapatid. So, si Maria, no, from the start na nakilala niya ang Panginoong Jesus, makikita po natin yung puso niya na sa mga ibang kwento, na ito talagang si Mary, siya yung, di ba, yung description sa kanya nung pinakilala silang magkakapatid, siya yung nagbuhos ng pabango sa Panginoong Jesus. Ganun yung kanyang
pagsamba sa Panginoong Jesus, nandun na. There is an instant na mababasa din po natin sa Gospel, sa libro ng Matthew, na itong si Maria ay nakaupo, nakikinig kay Jesus. Samantalang si Martha ay busy na naghahanda ng sinigang, ng kanin, ng mga plato, no? At baliwala sa kanyang makinig. Pero makikita natin ang bunga ng kanilang pakikinig. Nakita natin na itong si Maria talagang sinasamba niya ang Panginoong Jesus. Nung sinalubong ni Martha ang Panginoong Jesus, nagpatira pa ba si Martha? Hindi. Wala, di ba? Pero si Maria, Patira. kahit ano ang sitwasyon, namatay man ang kanyang kapatid, nagpatira pa rin siya, nagpasalamat siya. Kagaya ng ating pong inawit, magpapasalamat tayo kahit ano po yung sitwasyon, no? Ang Biblia sa libro ng Colossians, Philippians at marami pa pong iba, maging sa Thessalonians, pinapaalalahanan po tayo na magpasalamat tayo lagi kahit sa anong oras. So magpasalamat at sa isang tunay na pagsamba sa Diyos, ang tunay na pagpapasalamat sa Diyos. Yung pagiging grateful. Hindi yung mapagmalaki, kundi grateful ka. Yung talagang alam mo na ang lahat ng gagaling sa Diyos. Ang lahat ng biyaya, ang lahat ng buhay mo, lahat ng oras na mayroon ka, at lahat ng mayroon tayo galing sa Diyos. So, ito si Maria, ganun po yung kanyang pagsamba sa Panginoong Jesus. Even sa sitwasyon na umiiyak siya, di ba? Matindi yung iyak niya kaysa kay Martha. Kaya siya po yung pinapansin ng mga Hudyong nakikiramay na iba. Kasi nga matindi yung iyak niya. At ganun na lamang yung kanyang pagluhod din sa harapan ng Panginoong Jesus. Even sa sitwasyon na ganun, no? Sabi dito 33, nahabag si Jesus at nabagabag ang kanyang kalooban nang makita niyang umiiyak si Maria, pati ang mga Hudyong kasama nito. Saan niyo siya inilibing? Tanong ni Jesus. Sumagot sila, Panginoon, halika kayo, tingnan ninyo. So, doon sa pagkakita ng Panginoong Jesus kay Maria na umiiyak, ay nahabag siya. No, talagang ang Diyos, pag nakikita niya ang isang taong nagpapakumbaba sa kanyang harapan, yung tunay ang pagsamba, yung tunay ang paglapit, yung compassion niya, yung habag niya, ang awa niya, yung kanyang pagmamahal, binibigay niya. Kaya nga sa libro ng Santiago sabi doon, lumapit kayo sa Diyos at siya ay lalapit sa inyo. No? So, ganun po ang Diyos. Alam natin ang Lord, siya ang nag-create sa bawat isa sa atin. Minahal niya tayo, binigyan niya tayo ng buhay even wala pa tayo dito. No? Plinano na ng Lord ang lahat tungkol sa atin. At dapat natandaan po natin na ang gusto ng Lord, lahat ng tao bumalik sa Kanya. Pero mayroon pong mga ayaw sa Diyos. Bakit ayaw nila sa Lord? Kasi mayroon po silang ginagawang kasalanan at alam nila na hindi sila magiging komportable sa harapan ng Diyos kung may kasalanan silang ginagawa. Minsan naman na kunyari tatanggapin nila ang Panginoong Jesus sa buhay nila. Sabihin nila, Panginoon, tinatanggap kita bilang aking tagapagligtas. Panginoon, akala nila sapat na yon. Akala nila sapat na yon. Pag tinanggap mo ang asawa mo bilang iyong asawa, hindi ka hihinto doon. Hindi mo hihintuan ang relationship mo sa pagpirma sa marriage contract, di ba? Magiging asawa ka forever hanggang kamatayan. Di ba? Ganun po yung pag pinili mong magkaroon ka ng anak at binigyan ka ng Lord ng anak, forever ka nang magiging nanay ng anak mo na yun. Di ba? Wala nang sukuan. Ganun ang relationship. Ganon ang relasyon. Sa atin lang mga magkakaibigan minsan, di ba, pwedeng i-break yun. Kasi ibang klaseng relationship. Pero doon sa covenant, doon sa may vow, kagaya ng mag-asawa, kagaya ng relasyon natin sa Panginoon, hindi yun nabi-break. Di ba? Kaya na makikita po natin yun, ang tunay na pagsamba, ang tunay na papasalamat, ang tunay na pagsunod sa Panginoon sa pamamagitan ng tunay na pagtanggap sa Panginoon. Nag-uumpisa yan doon. Tunay mo ba talagang nakilala ang Panginoong Jesus at tinanggap? Kasi pwede mong tinanggap ang Panginoong Jesus, pero ibang Jesus ang tinanggap mo. Yun lang nagbibigay ng blessing.
Di ba? Minsan ganun. Ang gusto nating mapalapit sa Diyos kasi gusto natin yung blessing. Pero ayaw natin siyang sundin. Ayaw nating sundin na iwasan yung mga kasalanan. Diba? Na ayaw ng Lord. So, ganun po, no? Ganun po yung isa sa mga bagay na makikita po natin when we worship God sa totoong pagsamba. Ang kanyang kahabagan, ibinibigay niya po sa atin. 35. Ito po yung shortest verse sa Bible. No? Jesus wept. Jesus wept sa English. Tumangis si Jesus. So, kung may memory verse, sabihin, mag-recite kayo ng memory verse. Tumangis si Jesus. John 11:35. Tumangis si Jesus. Kaya sinabi ng mga Hudyo, tingnan nyo, talagang mahal na mahal niya si Lazaro. Sinabi naman ng ilan, napagaling niya ang bulag, bakit hindi niya napigilang mamatay si Lazaro? So, may mga spectator na may mga taong doon na nakikinood lang kung anong gagawin ng Panginoong Jesus. Yung mga taong ganon, hindi po nila matatanggap ang Panginoong Jesus bilang tagapagligtas. Kasi nandun lang sila para makita kung ano yung reaction ng Panginoong Jesus. Na pwede po nilang matanggap ang pagmamahal ng Panginoong Jesus na ibinigay niya kay Lazaro, kay Marta, at kay Maria. Pero kung manunood ka lang sa mga ibang mananampalataya, halimbawa, tayo ay nag-aaral ng salita ng Panginoong Jesus, tapos may mga taong makikinood lang kung nagbabago ba talaga yung mga buhay natin sa pag-aaral ng Bible, di ba? Alam nyo, hindi po sila magkakaroon ng relasyon sa Panginoon. Tayo, ikaw at ako, tayong lahat na nag-aaral ng salita ng Panginoon, panampalatayahan natin ang Diyos. Yun ay personal na relasyon, no? Personal. Ang habag ng Diyos nandyan. Ang Panginoon ay nagbibigay po siya ng kanya pong, ano yun yung pakikiramay, ano yung ibang word ng pakikiramay, hindi yung condolence, yung parang pagka masama yung loob mo, malungkot ka, o yung, nandyan siya, nagbibigay siya ng comfort. Nagbibigay siya ng comfort. Dito, ang Panginoong Jesus nakita po natin na nakiiyak siya sa magkapatid, sa pagkawala ng kanilang kapatid at doon sa, alam naman ng Panginoong Jesus, di ba nabubuhayin niya sa Lazaro, pero, nakita niya yung kanilang loneliness, yung kanilang kalungkutan. Ate Juliet, Mirasol, She, Ate Lily, Ria, si Smel, Ate Belle, at Glenda. Alam ng Lord ang nararanasan ng bawat isa sa atin. Alam niya kung nalulungkot ka. Alam niya kung ano yung problema mo, kung ano yung present na estado ng buhay mo. Alam niya. At concerned siya sa'yo. Tumawag ka lang sa kanya ng totoo. Diba? Tumawag lang tayo ng totoo sa ating Diyos. At nandyan po yung kanyang kahabagan at kasapatan upang tayo po ay tulungan. No? Kaya napakaganda po sa presensya ng Panginoong Jesus. 38 sabi dito, muling nabagabag ang kalooban ni Jesus pagdating sa libingan. Ang pinaglibingan kay Lazaro ay isang yungib na natatakpan ng malaking bato. So, noong unang panahon, ganito po yung itsura ng libingan. Mga yungib talaga ang pinaglilibingan nila. Tapos sa loob ng yungib, mayroon pong partition. May parang mga chamber. No, na ito, ganon. Inuukitan nila sa loob. Tapos bawat chamber, nilalagyan yun ng mga patay. So, ganon ang itsura. No? At sa pintuan ng cave, mayroon pong takip. Yung takip noon, saktong-sakto lang sa mismong pintuan. Ibig sabihin, hindi po siya mabubuksan ng kahit na ano. Kung bakit po nila yung ginagawa? Dahil may mga ligaw na hayop, di ba, na pwede pong pumasok doon at kainin nila yung mga bangkay. So, at saka yung amoy para hindi po lumabas. So, ganun po nila pinipreserve or nililibing yung mga tao noong unang panahon. Nakagaya din po ng pagkalibing dito kay Lazaro. Ilang araw na siyang nakalibing? 4 na araw na, di ba? So, ano pong ma-imagine nyo pag binuksan? Amoy. Mabaho na, di ba? Mangangamoy na. Sabi dito, alisin nyo ang bato, utos ni Jesus. Ngunit, si Marta na kapatid ng namatay ay sumagot, Panginoon, nangangamoy na po siya ngayon. 4 na araw na siyang patay. So, si Marta, lagi po siyang kausap ng Panginoong Jesus. Lagi niyang nakikita ang Panginoong Jesus. Actually, sa umpisa ng ating pag-aaral ng chapter 11, sinabi na mahal siya, kaibigan siya ng Panginoong Jesus, di ba? Pero wala yung kanyang pananampalataya. Hanggang ngayon sabi niya, Panginoon, di ba sabi
sabi niya siya, ikaw yung muling, ako ang buhay at muling pagkabuhay. Pero pinipigilan niya yung Panginoong Jesus. Mabaho na po siya, huwag niyo na po siyang papakialaman dyan, di ba? Wala yung kanyang pananampalataya. No? Wala ang kanyang pananampalataya. Ganito po, kung bakit nawawala yung ating pananampalataya sa Diyos. Kung mayroon po akong ibang prinsipyo or paniniwala, liban sa sinasabi sa akin ng Diyos, hindi ko yung tatanggapin. Sinabi ng Panginoong Jesus, magkakaroon ka ng buhay, Bel, kung ipagkakatiwala mo yung buhay mo sa akin. Sabi natin, Bel, hindi. Imposible yun, di ba? Namatay na nga, mabubuhay pa, di ba? Pag ganun po, hindi po mangyayari yung kalooban ng Lord sa buhay mo. Kasi tinatanggihan mo. At maraming tao ganun. Hindi nila kinikilala si Jesus na Lord and Savior kasi hindi po sila naniniwala na may ganun, di ba? Kaya hindi po nila natatanggap ang kaligtasan. Sabi dito, sinabi ni Jesus, hindi ba't sinabi ko sa iyo na kung sasampalataya ka, ay makikita mo ang kaluwalhatian ng Diyos. So inulit po dito, no, may time pa ba tayo? 1 minute na lang. Inulit po dito, sabi niya, di ba sinabi ko na nga sa iyo? Manampalataya ka lang, makikita mo yung glory ng God, yung kaluwalhatian ng Diyos. Manampalataya ka, yun ang key word. Manampalataya ka. Sabi dito, kaya inalis nila ang bato, tumingala si Jesus sa langit at sinabi, Ama, nagpapasalamat ako sa iyo sapagkat dininig mo ako at alam kong lagi mo akong dinirinig. Ngunit, sinasabi ko ito dahil sa mga taong naririto upang maniwala silang ikaw ang nagsugo sa akin. Pagkasabi nito ay sumigaw siya. Lazaro, lumabas ka. Lumabas na si Lazaro na nababalot ng telang panlibing, ang mga kamay at paa, may nakabalot ding tela sa mukha niya. Inutos ni Jesus sa kanila, kalagan ninyo siya at nang makalakad siya. So nakita po natin, sa pagpapagaling ng Panginoong Jesus, para dun sa mga taong nandun na nakaka-witness, ano pong ginamit niyang salita? Meron po ba siyang ibang ginamit na pangalan? Wala, nanalangin lang siya, di ba? Dahil sabi niya, ang lahat ng ito ay mangyayari para maluwalhati ang aking Ama. Yun po yung kanyang panalangin. Ama, ito na yung oras that you will be glorified sa gitna ng mga tao ito. Nung tinawag niya si Lazarus, dahil nga siya ang buhay at muling pagkabuhay. Ano po yung sabi niya sa namatay? Sabi niya lang, Lazarus, lumabas ka. Inutusan niya lang yung patay na lumabas at lumabas ang patay na buhay. Kasi siya ang may-ari ng buhay. So ganun po tayo. Minsan alalang-alala tayo masyado sa biyera. Pero hindi tayo nag-aalala sa ating kaligtasan, di ba? Physical na kaligtasan ang ating laging inaalala, pero spiritual na kaligtasan, pinababayaan natin. Parang dito sa Dar Carmel, pag mag-usap-usap, grabe yung alala natin sa giyera, pero hindi po nila gustong basahin ang salita ng Diyos, di ba? Ayaw po nila. Alalahanin po ninyo, ano man ang inyong magiging response sa Panginoon, yun ang kanyang tatanggapin. Nanampalataya ka, mararanasan mo ang kanyang kalooban. Hindi ka mananampalataya, hindi magbabago ang Panginoon. Mananatili siyang Panginoon at sa huli, luluhod ka sa harapan niya at dadalhin ka niya sa kung ano ang pinili mo. So, ganun po yun, no? So, doon po tayo nag-last at napakaganda po. At least, natapos po natin yung kwento ni Lazarus. Okay. Pray. Lord, salamat po, Panginoon, sa oras na ito, Panginoon. Kami po, Panginoon, ay nakapakinig ng mga salita mo, Panginoon. Pinapasalamatan ka po namin, Panginoon. Dinatakila, Panginoon, sa buhay po namin, Panginoon. Kailangan po, Panginoon, ang aming tataas sa buhay namin, Panginoon. Salamat po, Panginoon, sa kadakilaan mo, Panginoon. Wala po kami rito, Panginoon, hindi dahil po, Panginoon, sa inyo. Salamat po, Panginoon, sa lahat, Panginoon, na ikakalawan po sa amin. Lord, salamat, Panginoon, at sa patuloy po namin pag-aaral ng mga salita mo, Panginoon, at kami po ay nalalaman po namin at ang mga hindi pa po namin nalalaman sa buhay mo, Panginoon. Salamat po, Panginoon, sa mga kapatid po na natuturo sa amin, Panginoon. At napakalaki po ng
po namin ang salita. Salamat po sa itong amin na pag-aralan na kayo nga po ang dakilang Panginoon na amin pong pananampalatayaan at sasampalatayaan po namin kayo, Panginoon, at dakilain ka po namin, Panginoon. Dahil kayo lamang po, Panginoon, walang iba, Panginoon, ang dapat namin kilalanin ng Panginoon sa buhay po namin. Nawa, Panginoon, na bawat isa po, Panginoon, ay ang mga narinig po namin salita mo ay maipamuhay po namin, maitanim po namin sa aming puso, Panginoon, ang lahat ng napag-aaralan po namin, Panginoon. Salamat po, Panginoon. Nawa po ang bawat isa po ay maging kayo lang po, Panginoon, ang kanilang kilalanin na Panginoon sa buhay po nila, Panginoon. Salamat po at sa bawat isa na ay pinagkakalooban po sa aming kaligtasan at kalakasan ng Panginoon. Salamat po, Panginoon. Ito po ang aming dalangin at Panginoon, ito po ang aming saluhan po pagkain, Panginoon, ay inyo po i-bless, Panginoon, na nga po ito, Panginoon, ay magkaroon ng kalakasan po namin ito at sa aming spiritual na ito po amin sa aming dalangin sa pangalan po ng aming anak na si Jesus. Amen.